Magandang umaga mga bata. Bago, bago tayo magsimula, tayo ay muna manalangin. Alma, Anak, Espiritu Santo. Santa Mas, Anak, Espiritu Santo. Bago kayo umupo, pakiayos ng inyong upuan at pakipulot ng inyong mga basura at ilagay sa inyong bag. Tapos na ba? Kung sa ganun, maaari na kayong umupo. Ngayon, may ipapakita ako sa mga larawan at ito ay inyong huhulaan. Una, tama, langfa o lafang. Pangalawa, looks o school. Ito naman, layba o balay. Maideya na ba kayo sa ating tatalakayin ngayon mga bata? Ngayon, may dalawa akong tanong na kailangan ninyong sagutin mamaya. Unang tanong, ano-ano ang antas ng wika? Pangalawa, bakit mahalaga malaman natin ang iba't ibang antas ng wika? Yan ay sasagutin niyo mamaya. Sige pa. May idea na ba kayo sa ating tatalakayin ngayon mga bata? Base sa mga larawan na aking ipinakita, ito ay iba't ibang kahulugan ng wika. Kaya ngayon, may idea na ba kayo? Ang ating tatalakayin ngayon ay antas ng wika. Ano nga ba ang antas ng wika? Ang antas ng wika ay tumutukoy sa pagkakaiba ng antas o kategorya ng mga salita na ginagamit sa isang wika. May dalawa tayong kategorya ng antas ng wika. Una ay formal at informal. Ang wikang formal ay ginagamit sa mga sitwasyong seryoso, opisyal at nangangailangan ng paggalang. Masinop ang pagpili ng salita, sumusunod sa mga pamantayang gramatika, at malinaw ang istruktura. Ginagamit ito sa talumpati, aklat, at formal na sulat. Ito rin ay ginagamit sa seminar at sa loob ng silid-aralan. May dalawang uri ng formal. Una ay pambansa at pampanitikan. Ang pambansa ay ito ang wikang ginagamit sa mga aklat, babasahin at ginagamit sa buong bansa. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga paaralan at opisyal na komunikasyon. Ang pampanitikan, ito ay ginagamit sa mga manunulat at edukadong individual. Masining ito, malalim ang kahulugan at sumusunod sa mga tuntunin ng gramatika. Dadako naman tayo sa pangalawang kategorya ng antas ng wika, ang di-formal o informal. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, saklaw na sitwasyon at sa mga taong malapit na sa isa't isa. Mas maluwag ang paggamit ng gramatika at madalas ginagamit sa mga kolokyal o balbal na salita. Ginagamit ito sa bahay, pakikipag-chat sa kaibigan o pagtawa at sa mga casual na pagtitipon. Ginagamit din ito sa pagsasalita ng iyong pamilya, malalapit na kaibigan at kasing edad. May tatlong uri ng di-formal, kolokyal, balbal, lalawiganin. Ang kolokyal ay isang antas ng wika na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Karaniwang ito ginagamit sa casual na usapin at madalas na
pagpapaikli o pagbabago ng formal na salita upang mapabilis ang usapin. Ang halimbawa nito ay nasan, nasaan, mayroon, mayroon, at paano, paano, di ba, hindi ba. Pangalawa ay balbal, na kilala rin bilang slang sa Ingles o wikang kanto, ay isang pinakamababang antas ng wika. Kadalasan itong nililikha ng isang partikular na grupo ng tao o kabataan upang maging eksklusibo ang kanilang komunikasyon o para bang maging mabilis at kakaiba ang usapin. May mga halimbawa ito, kagaya ng petmalu, malupet, lodi, idol, yosi, sigarilyo. Yan ang mga halimbawa ng balbal. Pangatlo, lalawiganin ay isang salita o parirala na partikular na ginagamit sa isang tiyak na rehiyon o probinsya. Naiiba ito sa Tagalog na ginagamit sa Maynila o sa pamansang Pamatayan. Halimbawa nito ay sa Bisaya, dayun, dayun kamo. Kung sa English naman ito ay welcome. At kagaya ng manong, manang, ito ay Ilocano at Ilonggo. Tawag nito ay ate, kuya o matanda. Halimbawa pa ay laag, salitang Bisaya para sa gala o lakad. Ngayon, may natutunan ba kayo sa ating aralin? Kung ganon, may itatanong ako. Naalala niyo ba ang dalawa nating katanungan? Tama. Ang unang tanong ay, ano-ano ang antas ng wika? Tama. Ang antas ng wika ay nahahati sa dalawang kategorya, ang di-formal at formal. Sa di-formal, ang wika ay maaaring kolokyal, balbal at lalawiganin. Sa kategoryang formal naman, ang wika ay maaaring pampanitikan at pambansa. Di ba? Tama. Ang pangalawang tanong ay, bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang antas ng wika? May sagot ba kayo? Tama. Ang pag-alam sa iba't ibang antas ng wika ay mahalaga dahil malaki ang naitutulong nito sa epektibong komunikasyon at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao at sitwasyon. Salamat sa inyong pakikinig.